Hello guys, to this video guys, sabayan nyo akong panoorin itong video na ito guys. Ito yung isa sa mga agricultural machineries na ginagamit na ngayon ng ating mga farmers. So ito yung transplanter machine guys, no? So manual ito guys, so hindi na kailangan ng makina. So mano-mano, ngunit machine yung magtatanim. So panoorin natin guys. Okay, magandang araw mga kabayan. Ito po ang paraan natin kung paano paglalagay ng seedling sa ating manual rice transplanter. Okay, so ito po yung ating mga seedlings. Okay, sige, pakilagay. So dito guys, tinuturo niya yung proseso or kung paano gumagana itong transplanter machine. So kung mapapansin nyo guys, no, yung ginamit niyang type sa pagpupunla ay yung common na ginagamit ngayon ng ating mga farmers. So kalimitan sa mga 6 rows, no, na mga transplanter machine ay ginagamit ay DAFOG method. Ngunit ito guys, 2 rows lang, pero yung ginagamit niya is yung common na ginagamit natin, yung lipat-tanim. Ayan, panoorin pa natin. Okay. Kung medyo mahaba po yung ating mga seedlings, pwede nating putulan. At least 200 to 300 mm or 20 to 30 centimeter. Okay. Ayan, So dapat malinis po yung yung mga ugat katulad ng ginagawa natin. Tapos ayusin natin, pantay-pantayan para mas maganda po ang pagtatanim. Dapat pantay-pantayan yung yung mga ugat. So kung magbubunot ka dito guys, kailangan mo talagang tanggalan ng putik. Ganyan wala. Okay, so magsasample tayo, pipick up tayo, titingnan natin kung ilan yung makukuha nating tundos. Pwede natin siyang i-adjust. Okay, sige, isang pihit nga boss, ganyan lang natin. Okay, Ayan. so pakibilang. Dalawa po. So, Okay, dalawa. Okay, isa pa uli. Okay, ilan? Tatlo. Okay, so sa ganyan, 2 to 3, okay tayo dyan? Okay na tayo. Just in case na marami ang nakuha natin, gusto nating i-adjust or gusto nating paramihin, gusto natin pakontiin, may adjustan tayo dito sa likod. yun, may adjustan guys. So pagka gusto nating konti, so luluwagan lang natin ito, itutulak natin itong body na to pahatak sa atin, tapos i-adjust natin ng bolt. Okay? Pagka gusto nating marami, so itutulak natin yung frame, tapos i-adjust natin ng bolt. So makikita natin, gusto natin 3, 4, 5 tundos, depende sa atin. Okay? So yan ang paraan ng paglalagay. So ngayon magta-transplant na tayo. Ayan, magta-transplant na siya guys. So panoorin natin yung actual. So depende sa layo na pagitan ng tundos na gusto mo, depende sa bilis na kailangan mong gawin. Ngunit sanayan lang naman yan guys. Una, siguro medyo mahirap, pero pag sanay ka na, para ka lang bisikleta. Yan, mabilis siya guys, mabilis. Yun nga lang, 2 rows lang. So maganda sana kung ma-upgrade pa to, no? Kahit hanggang 4 hanggang sa 6. Ngunit yung nakikita natin pag marami yan is meron ng makina. So ito maganda dahil nga manual lang. So iniikot mo lang ng gano'n. So itong machine na ito guys, no, is goods na goods para dun sa mga hindi naman masyadong kalakihan o kalawakan yung mga palayan. So advantage to guys, no, lalo na kunti na lang yung nagtatanim ngayon. So guys, kung napapanood lang natin ito sa mga video, no, sa ibang bansa,
unexpected nga meron din pala dito sa atin. So yun, dinidemo na kung paano yung proseso at paano siya gagana, yung mga adjusting system niya para mag-adjust kung ilang tuntos ba, tama ba yun, kung ilan lang yung itatanim niya, meron din. Galing. So guys, kung ito'y gawang Pinoy, no, mas maganda, no, kung gawang Pinoy, suportahan natin, no, yung mga ganitong klaseng product. So let's see, no, kung ano yung masasabi ng ating mga farmers regarding sa rice transplanter na ito. Just comment down below, at sa mga gustong order, ilalagay ko yung link, guys. Yun.